Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves therefore in the sight of the Lord, and He shall lift you out. Kapilang Diyos, pagpalain niyo po ang pag-aaral, pagnahan niyo po ang naman ng Banal Espiritu. Salamat po sa pagkakami sa amin. Dalahin ko po ang Kapatid Mabiri sa po ng kanyang mga mahal sa buhay na kung saan ay iniwanan po kami sandali ng lingkod sa karindahan ng nawa. Kayo po ang siyang gagawa upang sa ganon ay kayo mag-provide ng pangailangan nila, Panginoon. At kung ano po yung magiging plano po, tulungan niyo kami na maging encouragement sa aming kapatid. Tulungan niyo rin kami na maging aware din at maging maingat din sa aming buhay bilang mga anak mo. At pinipili po namin na nawa kayo mahusap sa amin, samahan niyo po kami, pangalan niyo ng Holy Spirit. Gamitin niyo po ang lingkod at nawa kayo malalahati. Sa pangalan ni Jesus po amin namin. Please be seated. Okay, requirements of revival. Nakakita na ba kayo ng, naalala ko po yung nanay ko, bago siya po ng Panginoon, nagkaroon siya ng tumaas yung dugo niya. If I remember right, ako po yung gumawa nung siguro, yung hapunan niya, hindi ko alam yun. Nangyay ako sa chair, hindi ko makakalimutan. At paborito niya po yung salad. So, masaya pa siya noon, inihanda niya. Maya-maya, nandun kami sa taas. Dumating si Ma'am Carol, nakahiling na yung nanay ko. Sabi nung Ma'am Carol, pa, nanay, pakitignan mo mukhang masama pakiramdam. Nung makita ko siya, immediately, binuhat namin at nakita ko talagang so ang prayer ko na sa Lord, huwag sanang pumutok yung kanya, huwag sanang magsuka. Kasi dala-dala ko siya, punta kami din sa Marikina Valley kagad yung naisip ko kasi that's the only na alam ko na pwede makatulong. Pag hindo ko namin dun sa Marikina Valley, nagsuka po siya. Sabi ko, naku po, yung pala, naputol na po yung pinaka, tissue niya dito sa brain. So, nire-revive po siya. Actually, parang comatose na rin. Nakakakilala pa siya nung una. Nag-transfer namin sa It takes more than 3 weeks. Pero hindi na ako siya na-revive. Nung una, nakakakita pa siya. Nakakakilala pa. It's very hard. Na kuminsan sa atin, ay yung patay, pinipilit natin buhayin. Sabi nga, sa Amerika, yung patay, gusto nilang buhayin. Sometimes dito, yung buhay, pinapatay na dito sa atin. Kasi nga, maraming nang nakapila dyan, na mga ahente ng ataon. At minsan, naalala ko po nung nagdala kami ng nag-aaway ng hindi namin alam, mag-asawa pala yun, sinaksak, dinala namin sa Rodriguez, na yung talagang tumutuloy yung dugo, nung dinala namin doon, hindi pa si Dia pang mayor nun eh. Sabi niya, anong nangyari dyan? Sabi ko, Dok, baka pwede naman yung bigyan niyo muna ng kasi di ba, bumubulod na hulog. Sino bang, tumulong lang po kami. So, may pang-deposito po ba kayo? So, nakita namin, sabi ko, mamamatay itong pasyente dito ng gano'n. So, ibig sabihin, tayo, we try na kung saan i-revive yung patay. So, pagpatay na, wala na po tayong magagawa dyan. Amen? Kahit anong gawin natin. Pero yung buhay na patay, yun po yung mahirap na i-revive. Yung buhay na patay. Marami mong naglalakad sa ating bansa, hindi lang dito. Naglalakad mo sila, pero patay. Spiritually. Dead.
And then, hindi natin alam, isang araw, pag namatay sila, they will be in hell forever. Sabi ko nga, siguro sa 7 billion na tao dito sa mundo, baka wala pang 1 billion talaga dyan yung pupunta sa langit. Sabi nga, every 1 second, 2 people die. At sa loob po ng 24 hours, 7,200 die. At sa loob po ng isang taon, marami na ho yan namamatay. Pero mas marami po yung pinapanganak kaysa namamatay, according to the statistics. Pero dito po ay titignan natin, mas mahirap po kapag tayo namamatay unti-unti na hindi natin alam spiritually. So marami po mga Kristiyano sometimes na wala nang pakiramdam. That's why they need to be revived. So ito po yung tatlong bagay na dapat natin malaman, yung requirements of revival, kung tayo po ay nakakalimot na, malayo yung nararating natin bilang mga anak ng Diyos. So una po, yung 7 to 8, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So number 1 requirement is submission. Submission. Totally. Una, submit to God totally. Now, how can we resist the devil? Now, the devil is very alive. Amen? Ang hindi natin siya nakikita. He is the prince of the power of the air. Ang kanyang trabaho is to steal, to kill, to destroy. Yun po yung kanyang trabaho. So, hindi yun natin namamalayan yan at umaatake yan, wala akong pinipiling oras, segundo, anytime. Nandiyan lang po siya. Kaya tayo, bilang mga anak ng Panginoon, if you are not totally submissive to God, sabi dyan, you cannot resist the devil. Kaya sabi rito, draw nigh to God, and before you can draw nigh to God, you must submit yourself therefore to God and to the Word of God. Amen? Ano po yung sinasabi ng Bible? Sundin natin. Alam nyo, dahil yung mga sinasabi na if we forget the most important thing in our life, the Word of God. Sabi nga hindi ko lagi makakalimutan. Ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, ako yung nasa training pa. Yung lagi ako sinasabi ng aking pastor, Brother Lito, don't forget your personal devotion. Brother Lito, don't forget your personal devotion. Don't forget your personal devotion. Lagi yung gano'n kami, pagka may meeting kami, workers, don't forget your personal devotion. You know why? If we forget the most important thing or spiritual need in our life, yung Word of God, mag-aaway-aaway po tayo dito. Kahit tayong mga anak ng Diyos, kahit na tayo niligtas na ng Diyos, pag wala po tayong panahon sa salita ng Diyos, mag-aaway-aaway tayo. So, makita ng ano? Because if you do not study the Word of God, every time we preach to you the Word of God, ma-open ka. Amen? Ma-open ka. Because you are not studying, you are not listening. You are not submissive to God. Kung ano yung sinabi ng Diyos, hindi na natin kailangan pang pag-alinlanganan. Sinabi niya yun, it's final. Amen? Kaya sabi rito, submit yourself therefore to God so that we can resist the devil and he will flee from you. Every time na meron tayong pagsubok, every time ano man ang paggawa ng kaaway, it is the Word of God who will what? Preserve us. Amen? Yung salita po ng Diyos ang nagpipreserve sa atin bilang mga anak ng Panginoon. Eh kung kulang ka sa pakikinig, kulang ka pa sa pagbabasa, kulang ka sa pag-meditate ng salita ng Diyos, eh ba'y mamihira? Alam nyo, dito pa lang, pinagsasamantalahan na tayo ng kaaway. Amen?
Pero sabi ng Panginoon, draw nigh to me. Yun yung masarap po yung araw-araw kasama natin ng Panginoon. Bagamat nandiyan po siya, pero iba po yung pag-gising natin sa umaga, we talk to God, Lord, tulungan niyo po ako, samahan niyo po ako, ano man ang gagawin ko, kayo po maggagabay sa akin. Ano man po yung mga bagay na hindi ko dapat gawin, tulungan niyo po ako, ipaalala mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano yung hindi dapat at yung dapat. Submit to God totally, submit to the Word of God, and then submit to the Holy Spirit. Alam niyo yung Holy Spirit, pinag-aralan namin yan, yung hematology. Dito, katatapos lang. Alam niyo ba kung meron pong pinaka-active dun sa triune God, yung Holy Spirit. And then, siya po yung nag-work sa atin. Sabi niya, He will guide you into all the truth